Nilatag ng Department of Information and Communications Technology ang mga prioridad na programa at proyektong ipatutupad sa susunod na taon. Ito ay kasunod ng pagsalang sa budget deliberation sa Kamara ngayong araw. Live mula sa Batasang Pambansa rin, may report si Kate Renya. Kate! Princess, isa nga sa prioridad na mapondohan ng Department of Information and Communications Technology ang pagbibigay ng libreng internet access sa mga pampublikong lugar, maging ang pag-roll out ng broadband sa malalayong lugar. Sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng Committee on Appropriations sa Kamara, dinipensahan ng Department of Information and Communications Technology ang kanilang 36 billion pesos na proposed budget para sa 2026. Mas tumaas ito ng higit 18 bilyong piso kumpara sa 2026 National Expenditure Program na may halagang 17.3 billion pesos. Sa taong 2026, target nilang makapagtala ng higit 500,000 trained citizens sa ilalim ng programang ICT Capacity Development and Management. Layo nitong magbigay ng libreng training sa usaping teknolohiya. Nais din nila mapalawak pa ang mga pasilidad sa bansa, partikular na ang Digital Transformation Centers. Papalawakin din ang implementasyon ng Free Public Internet Access Program. Ayon sa DICT, maglalaan sila ng 5 bilyong pisong pondo para rito nang sa gayon ay maabot ang target na 4.5 million users sa bansa. Maglalaan din sila ng higit 330 million pesos para sa Government Emergency Communication System, isa sa mga tumutulong sa mga apektado ng kalamidad sa pamamagitan ng pagpapadala ng MoveSets. Pagdating sa cybersecurity program, maglalaan sila ng higit 641 million pesos para mapalawak pa ang maserbisyuhan ng Philippine National Public Key Infrastructure. Bukod dyan, nakapagtala rin ng 97% utilization rate ang ahensya ngayong taon. Samantala, kasunod ng inihaing panukalang batas ni Senator Bam Aquino na pagkakaroon ng blockchain sa bansa, suportado naman ito ng DICT. In the Philippines, we do have a lot of blockchain experts, and personally, we've used blockchain in banking transactions, regulatory compliance, and what have you. So I think it's a good move for both the Senate and for the House to push for the adoption of blockchain in government. Princess, sa usaping fake news, ibinahagi ni DICT Secretary Henry Aguda na nakikipag-ugnayan na siya sa mga CEO ng ilang social media platforms para maresolba ang tuluyang nagpapakalat ng maling impormasyon online na nagpapalinglang sa taong bayan. Samantala, kasulukuyan pa rin nagpapatuloy ang budget deliberation ng DICT. At yan muna ang update mula dito sa Kamara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News. Maraming salamat, Kate Renya.